Magandang gabi, kaibigan. Halika, sumandal ka muna at ipahinga ang iyong isip. Minsan, sa sobrang bilis ng mundo, nakakalimutan nating huminga, hindi ba? Pero ngayong gabi, dadalhin kita sa isang lugar kung saan ang oras ay hindi tumatakbo, kundi naglalakad lang ng dahan-dahan. Dito, ang paghihintay ay hindi nakakainip, kundi nakakapagpagaling. Hinga ka ng malalim. Dahan-dahan. Pakawalan mo ang bigat sa iyong balikat. Isipin mong yakap ka ng amoy ng basang lupa at init ng luya. Handa ka na bang pakinggan ang kwento ng ulan at katahimikan? Nagsimula ang lahat sa isang gabing maulap sa paanan ng bundok. Ang hangin ay malamig, humahaplos sa mga dahon ng saging sa labas. Shh! Shh! Ang ulan ay bumabagsak ng pabulong sa bubong. Sa loob ng maliit na bahay, ang liwanag ng lampara ay nagbibigay ng gintong kulay sa dilim. Nakaupo si Rigo sa tumba-tumba, hawak ang mainit na tasa ng salabat. Walang kailangang sabihin, tanging ang maindayog na krii-krii ng tumba-tumba at ang patak ng ulan ang maririnig. Sa sandaling iyon, ang mundo ay payapa. Mabagal ang pag-usad ng hapon sa paanan ng bundok. Tila ayaw pang lisanin ng araw ang lupain. Ang sikat nito ay kulay ginto. Mainit ito sa paningin, ngunit hindi nakapaso sa balat. Dumadapo ang liwanag sa mga dahon ng saging. Ang mga dahon ay malalapad at luntian. Kumakaway ang mga ito sa bawat paghihip ng hangin. Huhu! Huhu! Ang tunog ng hangin ay parang isang oyayi. Malambing ito, tahimik na bumubulong sa buong baryo. Sa ilalim ng matandang puno ng mangga, nakaupo si Tatang Isko. Ang kanyang silyang kawayan ay luma na rin. Ang bawat galaw niya ay sinasagot ng silya ng isang mahinangagit-it. Kikit, kikit. Tila nag-uusap ang kawayan at ang matanda. Pamilyar sila sa isa't isa. Ang likod ni Tatang ay nakasandal ng maayos. Ang kanyang mga paa ay nakatapak sa lupa. Ramdam niya ang lamig ng lupa. Ito ang lupang kanyang binungkal sa loob ng 75 taon. Kilala niya ang bawat butil nito. Ang hangin ay may dalang amoy. Amoy ito ng basang lupa. Amoy din ito ng tuyong dayami na nasisinagan ng araw. At sa di kalayuan, may amoy ng usok. Marahil ay nagsisigana si Aling Nena sa kabilang bakod. Ang usok ay maputi at manipis. Umaakyat ito sa langit. Dahan-dahan. Walang nagmamadali dito. Kahit ang usok ay tinatamad ding lumipad. Ipinikit ni Tatang Isko ang kanyang mga mata. Hindi dahil siya ay antok na antok, kundi dahil gusto niyang pakinggan ang mundo. Narinig niya ang kaluskos ng mga manok sa ilalim ng bahay. Kok-ak, kok-ak. Naghahanap pa sila ng huling matutuka bago dumilim. Narinig niya ang lagaslas ng tubig sa sapa. Malayo ito, pero dinadala ng hangin ang tunog. Mula sa bukid, narinig niya ang yabag, mabibigat na yabag. Alam niya kung sino iyon. Iyon ay ang kanyang kalabaw na si Imboy. At kasunod nito ang dalawang pares ng paa. Ang kanyang mga anak, si Lando at si Rigo. Hindi dumilat si Tatang. Hinayaan niyang maglaro ang imahinasyon sa kanyang isip. Nakita niya si Lando. Marahil ay tahimik itong naglalakad. Ang panganay niya ay parang lupa. Tahimik, matibay. Hindi masyadong nagsasalita. Nakita rin niya si Rigo sa kanyang isip. Marahil ay tumitingin ito sa langit habang naglalakad. Ang bunso niya ay parang hangin. Maraming iniisip. Maraming pangarap na gustong liparin. Napangiti si Tatang Isko. Isang ngiting halos hindi makita sa kanyang kulubot na mukha. Ang kanyang balat ay kulay kayumanggi. Sunog ito sa araw. Ang bawat linya sa kanyang noo ay isang kwento. Kwento ng tag-araw. Kwento ng bagyo. Kwento ng ani, kwento ng gutom at sagana. Lahat ng iyon ay nakaukit sa kanya. Pero ngayon, wala siyang naramdamang pagod. Ang bigat ng mga taon ay parang tinangay na ng hangin. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Sobrang gaan. Dumilat siya ng kaunti. Ang liwanag ay nagbago na. Mula sa ginto,
Ito ay naging kulay tanso. Ang mga anino ay humahaba na sa lupa. Ang anino ng puno ng mangga ay yumakap na sa buong bakuran. Presko na ang simoy ng hangin. Malamig-lamig na dumadampi sa kanyang pisngi. Parang halik ng isang ina sa kanyang anak bago matulog. Sa di kalayuan, nakita niya ang dalawang anino na papalapit. Si Lando, pasan ang asarol. Si Rigo, may dalang basket. Nag-uusap sila pero mahina lang. Hindi rinig ni Tatang ang mga salita. Ang naririnig lang niya ay ang tono ng kanilang boses. Ang boses ni Lando ay mababa at kalmado. Ang boses ni Rigo ay medyo mabilis. Parang laging may hinahabol. Tumingala si Tatang Isko. Tiningnan niya ang mga dahon ng mangga sa itaas. May ilang dahon na kulay dilaw na. Handa nang mahulog. Naalala niya noong bata pa siya. Sabi ng kanyang ama, ang puno ay hindi nalulungkot kapag nalalagas ang dahon. Kasi alam ng puno, ang dahon ay babalik sa lupa. Magiging pataba. Magbibigay ng buhay sa ugat. At mula sa ugat, tutubo ang bagong dahon. Isang bilog na walang katapusan. Isang sayaw ng buhay. Huminga ng malalim si Tatang. Ang hangin ay pumasok sa kanyang dibdib. Puno ito ng amoy ng buhay. Amoy ng palay na malapit ng anihin. Amoy ng bulaklak ng kalamansi. Napakabango. Napakatamis. Salamat, bulong niya. Ang salitang iyon ay sumama sa hangin. Walang nakarinig kundi ang puno. Unti-unti, naramdaman ni Tatang ang pagbagal ng lahat. Ang paggaspas ng pakpak ng maya ay naging mabagal. Ang paggalaw ng ulap ay huminto. Ang tibok ng kanyang puso ay sumabay sa ritmo ng paligid. Hindi ito masakit. Wala siyang naramdamang takot. Para lang siyang inaantok matapos ang isang maghapong pagtatrabaho sa bukid. Yung antok na masarap. Yung antok na alam mong may nagawa kang mabuti. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa sandalan ng silya ay dahan-dahang lumuwag. Ang kanyang mga daliri na sanay sa higpit ng hawak sa araro ay bumuka. Para bang may pinakawalan siyang isang ibon. Lumipad na ang ibon. Malaya na. Isang dahon ng mangga ang bumitaw sa sanga. Dahan-dahan itong bumagsak. Umikot-ikot sa hangin. Sumayaw kasabay ng simoy. Wala itong tunog ng lumapag sa lupa. Katabi ng paa ni Tatang. Sa sandaling iyon, ang hininga ni Tatang Isko ay naging isa sa hangin. Payapa, tahimik. Walang dramang naganap. Ang mundo ay hindi huminto. Ang mga kuliglig ay nagsimula na ng kanilang kanta. Kree! Kree! Ang langit ay unti-unting nagkulay ube. Ang gabi ay dumarating na may dalang kapayapaan. Si Lando ang unang nakapansin. Binaba niya ang asarol sa tabi ng hagdan. Tumingin siya sa ilalim ng puno. Nakita niya ang kanyang ama. Nakaupo pa rin, nakapikit. Parang natutulog lang. Pero may kakaibang katahimikan sa paligid ni Tatang. Isang katahimikan na sagrado. Tatang, tawag ni Lando. Mahina lang. Hindi sumagot si Tatang, hindi gumalaw. Napatigil din si Rigo sa paglalakad. Tumingin siya kay Lando, tapos kay Tatang. Naintindihan niya agad. Hindi kailangan ng salita. Sa baryo, ang buhay at kamatayan ay magkapit-bahay lang. Natural lang ito. Lumapit ang magkapatid. Ang kanilang mga hakbang ay magaan. Ayaw nilang basagin ang katahimikan. Lumuhod si Lando sa tabi ng silya. Hinawakan niya ang kamay ng ama. Mainit pa ito. Magaspang. Puno ng kalyo. Ang mga kalyong ito ang nagpakain sa kanila. Ang mga kalyong ito ang nagpaaral sa kanila. Paagod na si Tatang, bulong ni Lando. May garalgal sa kanyang boses. Pero walang luha na pumatak agad. Tumango si Rigo. Lumapit siya sa kabilang gilid. Hinawakan niya ang balikat ng ama. Pahinga na po kayo, Tatang. Kami na ang bahala. Walang iyakang malakas. Walang sigawan. Ang pagdadalamhati nila ay tahimik. Tulad ng paglubog ng araw. Respeto ito sa payapang pag-alis ng matanda. Alam nilang ayaw ni Tatang ng maingay. Ayaw niya ng gulo. Habang nakaupo sila doon, sa ilalim ng puno,
Naalala nila ang laging sinasabi ng matanda. Parang naririnig pa rin nila ang boses nito. Ang boses na paos pero matatag. Alagaan ninyo ang lupa. Ang laging bilin ni Tatang noon. Madalas niya itong sabihin habang kumakain sila ng hapunan o kaya naman ay habang nagpapahinga sa tanghali. Ang lupa ay hindi nagsisinungaling. Dagdag pa niya. Kung ano ang ibinigay mo, iyon din ang ibabalik niya sa'yo. Kung binigyan mo ng pagod, bibigyan ka ng ani. Kung binigyan mo ng pagmamahal, bibigyan ka ng buhay. Tumingin si Rigo sa lupa, sa paanan ng silya. Nakita niya ang tuyong dahon ng mangga. Pinulot niya ito. Ang dahon ay malutong, kulay tsokolate. Ang puso ang susi sa tunay na ani. Biglang naalala ni Rigo ang dugtong na bilin ni Tatang. Nagkatinginan ang magkapatid. Sa mata ni Lando, may lungkot pero may tanggap. Sa mata ni Rigo, may panghihinayang pero may pangako. Alam nilang naiwan sa kanila ang isang malaking responsibilidad, hindi lang ang lupa, kundi ang aral kung paano mabuhay ng simple. Ang hangin ay umihip muli. Mas malamig na ngayon. Ang mga dahon ng saging ay kumuskos sa isa't isa. Swiss, Swiss. Tila nagpapalakpakan ng mahina. Nagpupugay sa isang magsasakang nakatapos na sa kanyang tungkulin. Tumayo si Lando. Inayos niya ang pagkakasandal ng ulo ni Tatang. Para bang inaayos lang niya ang unan nito bago matulog. Tara na, Rigo, sabi ni Lando. Ipasok na natin siya sa loob. Malamig na ang hamog. Dahan-dahan nilang binuhat ang ama. Ang katawan ni Tatang ay magaan na lang. Parang butot balat na lang ang natira. Ang lahat ng lakas niya ay naibigay na niya sa lupa. Wala siyang itinira para sa sarili. At iyon ang pinakamagandang pamana. Habang papasok sila sa bahay, ang paligid ay lalo pang tumahimik. Ang mga ibon ay nakadapo na sa kanilang mga sanga. Ang mga manok ay nasa ilalim na ng bahay. Ang aso ay nakahiga na sa may pintuan, nakatingin sa kanila na may malungkot na mata. Alam din ng hayop. Damang-dama nito ang pagkawala ng amo. Inihiga nila si Tatang sa banig sa loob ng sala. Ang sala ay gawa sa kawayan. Malinis. Makintab ang sahig dahil sa laging pagbubunot. Sa dingding, may nakasabit na lumang sombrero. Sombrero ni Tatang. At isang itak na nasa loob ng vina. Sinindihan ni Rigo ang lampara. Ang liwanag ng apoy ay sumayaw sa dingding. Kulay kahel. Ang anino ay gumalaw-galaw. Parang may buhay. Lumabas sandali si Lando. Pumunta siya sa balkon. Tumingin siya sa dilim. Ang bundok ay isa na lang itim na hugis sa malayo. Ang mga bituin ay nagsisimula ng sumilip. Isa-isa. Kisap. Kisap. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay amoy gabi na. Amoy dama de noche na nagsisimula ng bumuka. Ang banggo ay matapang pero nakakakalma. Paalam, Tatang. Bulong ni Lando sa hangin. Sa loob ng bahay, tahimik na nagdarasal si Rigo. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw pero walang boses. Ang katahimikan ng bahay ay hindi nakakatakot. Ito ay puno ng alaala. Bawat sulok ay may kwento ni Tatang. Ang unang gabi na wala si Tatang Isko ay nagsimula ng payapa. Walang bagyo, walang ulan. Tanging ang banayad na simoy ng hangin ang nagbabantay. At ang lupang kanyang minahal, ay tahimik na yumakap sa paanan ng kanilang munting tahanan. Nandoon lang ito, naghihintay. Handa sa susunod na umaga. Handa para sa mga kamay na mag-aalaga dito. Kamay ni Lando at Rigo. Ito ang simula ng bagong yugto. Isang yugto na walang salita, kundi gawa. Isang yugto ng pagtuklas kung totoo nga ba ang bilin ni Tatang, na ang puso ang susi sa tunay na ani. Lumipas ang ilang linggo mula nang ihatid si Tatang Isko sa kanyang huling hantungan. Ang katahimikan sa bahay ay unti-unting napalitan ng mga tunog ng bagong umaga. Ang buhay sa baryo ay hindi humihinto. Ito ay patuloy na umiikot, kasabay ng pagsikat at paglubog ng araw. Maaga pa lang, gising na ang mga tandang.
Titilaok. Titilaok. Ang kanilang tilaok ay matinis at malinaw. Tila ginigising nila hindi lang ang mga tao, kundi pati na rin ang natutulog na lupa. Ang hamog ay nakadapo pa sa mga damo. Malamig ito at basa. Kapag tinamaan ng unang sinag ng araw, para itong maliliit na diamante na nakakalat sa bukid. Bumangon si Lando mula sa kanyang banig. Inunat niya ang kanyang mga braso. Narinig niya ang lagutok ng kanyang mga buto. Crack! Crack! Senyalis ito na handa na ang katawan sa trabaho. Sa kabilang kwarto, narinig din niya ang paggalaw ni Rigo. Mabilis ang yabag ng kapatid. Parang laging nagmamadali kahit sa pagbangon. Sabay silang uminom ng kape sa kusina. Ang kape ay mainit at matapang. Galing ito sa sarili nilang taniman. Walang masyadong salita ang namagitan sa kanila. Tanging ang higop ng kape at ang tunog ng paglapag ng tasa sa mesa ang maririnig. Ting! Simulan na natin ang pagbubungkal ngayon, kuya. Basag ni Rigo sa katahimikan. Ang kanyang boses ay puno ng sigla. Kailangan nating mauna sa ulan. Tumangulang si Lando. Oo, pero dahan-dahan lang. Huwag nating biglain ang lupa. Pagbaba nila sa bukid, magkaiba ang direksyon na tinahak ng dalawa. Si Lando ay pumunta sa gawing kanan, malapit sa sapa. Si Rigo naman ay sa gawing kaliwa, kung saan mas malawak ang patag. Ang lupa ay hinati nila sa dalawa. Ayon sa napag-usapan, ito ang unang pagkakataon na sila ang magpapasya para sa sarili nilang ani. Nagsimula si Lando. Hindi siya agad nag-araro. Tinanggal muna niya ang kanyang tsinelas. Nais niyang maramdaman ang lupa sa kanyang mga talampakan. Ang putik ay malambot. Pumapasok ito sa pagitan ng kanyang mga daliri sa paa. Malamig, malagkit. Hinawakan niya ang isang dakot ng lupa. Inamoy niya ito. Amoy ito ng lumang ugat at bagong pag-asa. Ibinuhos niya ito, pabalik ng dahan-dahan. Parang buhangin na dumadaloy sa orasan. Magandang umaga, bulong niya sa lupa. Para siyang bumabati sa isang matandang kaibigan. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanilang kalabaw. Si Simboy. Mabagal ang lakad ng hayop. Sanay ito sa ritmo ni Tatang Isko noon. At ngayon, sanay na rin ito sa ritmo ni Lando. Ik-ik, ik-ik. Ang tunog ng araro habang humihiwa sa lupa ay maindayog. Hindi ito sa pilitan. Ang bakal ay sumusunod lamang sa lambot ng putik. Ang lakad ni Lando ay banayad. Bawat hakbang ay siguradong nakabaon. Tinitingnan niya ang bawat tipak ng lupa na nababaligtad. Tinitingnan niya kung may mga bato na kailangang alisin o kung may mga damo na kailangang bunutin. Ang kanyang pagtatrabaho ay parang isang meditasyon. Wala siyang iniisip kundi ang lupa sa kanyang harapan. Nakikinig siya sa hangin. Nakikinig siya sa huni ng mga ibon. Pipit, pipit. Ang mundo para kay Lando ay umiikot ng mabagal. Sobrang bagal. Sa kabilang banda, iba ang tugtog sa parte ni Rigo. Ang kanyang mga galaw ay matutulis. Mabilis. Ang kanyang asarol ay tumatama sa lupa ng may puwersa. Pok! 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 Ang tunog ay mabilis at sunod-sunod. Gusto niyang matapos agad ang pagbubungkal. Sa kanyang isip, kapag mas mabilis ang trabaho, mas mahaba ang pahinga. Pawisan agad si Rigo kahit hindi pa mataas ang araw. Ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo. Pumapatak ito sa kanyang mata, kaya madalas siyang napapapikit. Pinupunasan niya ito ng likod ng kanyang kamay. Mabilis na punas. Tinitingnan niya ang langit paminsan-minsan. Tinitingnan niya ang galaw ng ulap. Nag-aalala siya, baka umulan agad bago siya matapos. Ang kanyang focus ay nasa hinaharap, nasa ani, na darating pa lang, nasa bigas na ibebenta, nasa perang kikitain para maayos ang bubong ng bahay. Kaya pato, bulong ni Rigo sa sarili. Isang oras pa, tapos na ang linyang ito. Wala siyang masamang intensyon. Gusto lang niyang patunayan na kaya niyang paunlarin ang lupang iniwan ni Tatang. Gusto niyang ipakita na ang sipag at bilis ay may kapalit na ginhawa.
Tanghaling tapat. Ang araw ay nasa gitna na ng langit. Ang init ay matindi. Tila tinutunaw nito ang hangin sa paligid. Ang mga anino ay nagtago sa ilalim ng mga puno at bagay. Wala kang makikitang anino sa lupa. Nagpahinga ang magkapatid sa ilalim ng punong akasya. Ito ang hangganan ng kanilang mga sakahan. Binuksan nila ang kanilang baon. Kanin na nakabalot sa dahon ng saging. At pritong tuyo na may kasamang kamatis. Ang amoy ng pagkain ay humalo sa amoy ng pawis at lupa. Simpleng tanghalian. Pero sa gitna ng bukid, ito ang pinakamasarap na pagkain. Kumain sila gamit ang kamay. Tahimik lang si Lando habang hinunguya ang kanin. Ninanamnam niya ang lasa. Ang alat ng tuyo. Ang asim ng kamatis. Ang tamis ng kanin. Bawat subo ay mabagal. Si Rigo naman ay mabilis kumain. Halos hindi na niya nanguya ng maayos. Gusto na niyang humiga at umidlip sandali. Ang bilis mong gumawa, Rigo. Puna ni Lando. Ang boses niya ay walang halong inggit. Obserbasyon lang. Kailangan kuya, sagot ni Rigo habang umiinom ng tubig mula sa galon. Glug. Glug. Sayang ang oras. Kung matatapos ako ngayong hapon, makakapagtanim na ako bukas. Tumingin si Lando sa lupang binungkal ni Rigo. Pulido naman ito, malinis. Pero parang may kulang. Ang lupa ay parang pinilit na mabuksan. Hindi ito kusang bumukas. Tumingin naman si Rigo sa gawa ni Lando. Kalahati pa lang ang natatapos ng kuya niya. Kuya, baka abutan ka ng dilim niyan, paalala ni Rigo. Gusto mo bang tulungan kita mamaya? Umiling si Lando at ngumiti ng tipid. Hindi na. Ayos lang. Gusto kong tapusin ito sa sarili kong oras. Ang lupa ay hindi naman tumatakbo. Humiga si Rigo sa damuhan. Ipinatong niya ang sombrero sa kanyang muka para matakpan ang silaw. Ilang sandali lang, humihilik na siya. Zzz. Zzz. Pagod na pagod ang katawan niya. Si Lando ay nanatiling nakaupo, nakasandal sa puno. Pinapanood niya ang mga langgam na umaakyat sa katawan ng akasya. Isang mahabang linya ng mga langgam, pula at maliliit. May dala silang mga piraso ng dahon. Wala silang tigil, pero wala rin silang gulo. Bawat isa ay alam ang gagawin. Bawat isa ay may ritmo. Naisip ni Lando, ang kalikasan ay hindi nagmamadali. Ang puno ay hindi nagmamadaling lumaki. Ang bulaklak ay hindi nagmamadaling bumuka. Lahat ay may tamang panahon. Nang humupa na ang init, bumalik sila sa trabaho. Ang hapon ay nagdala ng bagong kulay. Ang langit ay naging kulay kahil na may halong lila. Ang hangin ay mas presko na. Sa parte ni Lando, tapos na siya sa pag-aararo. Ngayon naman ay inaayos niya ang mga pilapil. Ang pilapil ay ang maliit na harang na lupa para hindi lumabas ang tubig. Diniinan niya ito ng kanyang paa. Sinisiksik niya ang putik para maging matibay. Nakita niya ang isang maliit na palaka na tumalon sa kanyang harapan. Kokak! Ngumiti siya. Hinayaan niya itong dumaan. Hindi niya ito tinaboy. Daan lang, kaibigan. Bulong niya. Sa parte ni Rigo, tapos na ang lahat. Nakahanda na ang buong plot para sa pagtatanim. Malinis na malinis. Walang damo. Walang bato. Nakatayo si Rigo sa gitna ng bukid. Nakapamaywang. Tinitingnan niya ang kanyang gawa na may pagmamalaki. Tapos din, sabi niya ng malakas. Sa wakas, hinihingal pa rin siya. Ang kanyang damit ay basang-basa ng pawis. Masakit ang kanyang likod. Masakit ang kanyang mga braso. Pero ayos lang. Ang mahalaga, tapos na. Naglakad siya papunta kay Lando. Nakita niyang nag-aayos pa rin ang kuya niya ng pilapil. Uwi na tayo kuya, yaya ni Rigo. Madilim na. Tumayo si Lando. Pinunasan niya ang putik sa kanyang mga kamay gamit ang isang basahan. Tumingin siya sa paligid. Ang mga kuliglig ay nagsisimula na namang tumugtog. Krii, krii. Ito na ang musika ng uwian. Sige, tara na, sagot ni Lando. Habang naglalakad sila pa uwi, tahimik ang paligid.
Ang mga anino nila ay mahaba na sa daan, sabay ang kanilang lakad, pero magkaiba ang kanilang nararamdaman. Si Rigo ay nag-iisip na ng gagawin bukas. Sa isip niya, nagtatanim na siya. Nakikita na niya ang mga butil na tumutubo. Ang isip niya ay laging nasa unahan ng kasalukuyan. Si Lando naman ay ninanamnam ang sandaling ito. Ang lamig ng hangin sa kanyang balat, ang tunog ng kanilang mga tsinelas sa lupa. Tsak, tsak. Ang amoy ng usok ng siga na papalapit. Ang isip niya ay narito lang. Ngayon, pagdating sa bahay, naghuhugas sila ng paa sa may batalan. Ang tubig sa tapayan ay malamig, masarap sa pakiramdam. Hinugasan nila ang pagod ng maghapon. Naghahain sila ng hapunan, mainit na sabaw ng gulay. May malunggay at kalabasa. Ang init ng sabaw ay gumuhit sa kanilang lalamunan. Nakakaginhawa. Pagkatapos kumain, naupo sila sa balkon. Ang buwan ay sumilip sa likod ng ulap. Bilog na bilog ito. Maliwanag. Sa tingin mo, matutuwa si Tatang sa gawa natin? Tanong ni Rigo. Tumingin si Lando sa buwan. Matutuwa yun. Basta't inalagaan natin ang lupa. Hindi na sumagot si Rigo. Ipinikit niya ang kanyang mata. Pagod na siya. Gusto na niyang matulog. Si Lando ay nanatiling gising ng ilang sandali pa. Pinakiramdaman niya ang hangin. May dala itong amoy ng ulan. Alam niyang ulan mamayang gabi. Ang lupa ay iinom. Ang binungkal nilang lupa ay sasaya. Ang magkaibang paraan ng pag-aalaga ay nagsimula na. Isang mabilis, isang mabagal. Isang masigasig, isang matiyaga. Walang tama o mali sa ngayon. Tanging ang lupa lang ang makakapagsabi sa huli. Pumasok na rin si Lando sa loob. Hinipan niya ang lampara. Ang dilim ay yumakap sa buong kabahayan. Sa labas, isang patak ng ulan ang bumagsak sa tuyong lupa. Plok. At ang gabi ay naging isang malambot na kumot para sa dalawang magsasaka. Lumipas ang mga araw na parang agos ng sapa. Walang nagmamadali. Ang mga binhing itinanim ni Lando at Rigo ay tumubo na. Ang dating kulay, tsokolate na bukid ay naging isang malawak na luntiang dagat. Ang hangin sa hapon ay may dalang amoy ng buhay. Amoy ito ng dahon ng palay na nasisinagan ng araw. Amoy din ito ng basang putik na nagbibigay ng sustansya. Kapag umiihip ang hangin, ang mga dahon ay sumasayaw. Swa, swa. Isang malambot na tunog. Parang paghinga ng mundo habang natutulog. Si Rigo ay nakatayo sa gitna ng pilapil. Ang pilapil ay ang maliit na daanan na naghihiwalay sa kanilang dalawang sakahan. Sa kanyang kanan, nandoon ang kanyang mga tanim. Sa kanyang kaliwa, nandoon ang kay Lando. Huminto siya sandali para magpahinga. Inalis niya ang kanyang sombrero at pinunasan ang noo. Ang pawis ay malamig na sa kanyang balat. Tumingin siya sa kanyang mga paa. Ang putik ay nakakapit sa kanyang mga binti. Tuyo na ito at medyo makati. Itinaas niya ang kanyang paningin. Tiningnan niya ang kanyang gawa. Ang kanyang mga palay ay matatangkad. Mabilis silang lumaki, tulad ng gusto niya. Ang kulay nila ay berdeng matingkad. Pero kung titingnan ng malapitan, parang may kakaiba. Ang mga dahon ay medyo manipis. Parang nagmamadali silang abutin ang langit. Pero nakalimutan nilang patibayin ang kanilang mga ugat. May ilan na nakayuko agad, kahit wala namang malakas na hangin. Bakit ganito? Bulong ni Rigo sa sarili. Sinunod ko naman ang lahat. Naalala niya ang kanyang ginawa. Naglagay siya ng pataba. Nagbuhos siya ng tubig sa tamang oras. Hindi siya nagkulang sa pagbubunot ng damo. Sa katunayan, mas madalas pa siyang nasa bukid kaysa kay Lando. Mas marami siyang oras na ginugol. Mas marami siyang pawis na inialay. Pero bakit parang pagod ang kanyang mga tanim? Lumingon siya sa gawing kaliwa, sa parte ni Lando. Ang mga palay ni Lando ay hindi kasing tangkad ng sa kanya. Medyo pandak ang mga ito. Pero ang kanilang mga tangkay ay matataba. Ang kulay nila ay berdeng malalim. Yung klase ng berde na masarap sa mata. Nakatayo sila ng tuwid. Kahit dumaan ng hangin,
Yumuyuko lang sila ng kaunti at bumabalik agad. May tatag, may tibay. Parang mga sundalo na nakahilera ng maayos. O kaya ay parang koro na sabay-sabay umaawit. Walang naguunahan, walang naiiwan. Ang buong bukid ni Lando ay mukhang payapa. Kumunot ang noo ni Rigo. Hindi siya galit. Wala siyang nararamdamang inggit sa kanyang kapatid. Ang nararamdaman niya ay isang malambot na pagtataka. Isang tanong na hindi niya masagot. Lumuhod siya sa tabi ng isang puno ng palay sa parte ni Lando. Hinawakan niya ang isang dahon, dahan-dahan. Ang dahon ay magaspang ng kaunti, pero matibay. Ramdam niya ang daloy ng buhay sa loob nito. Parang may pulso. Ano ang sikreto? Tanong niya sa hangin. Wala siyang narinig na sagot. Tanging ang ihip ng hangin ang sumagot sa kanya. Huhu, huhu. Sa di kalayuan, nakita niya si Lando. Naglalakad ito papalapit. Ang lakad ni Lando ay tulad pa rin ng dati. Mabagal, banayad. Parang hindi siya naglalakad sa ibabaw ng lupa, kundi kasabay nito. May dala siyang isang container ng tubig. Rigo, bati ni Lando nang makalapit. Ang boses niya ay mahina at kalmado. Uminom ka muna. Mataas pa ang araw. Inabot ni Rigo ang tubig. Uminom siya. Ang lamig ng tubig ay gumuhit sa kanyang lalamunan, nakakagising. Salamat kuya, sabi ni Rigo. Ibinalik niya ang lalagyan. Nanatili silang nakatayo doon, magkatabi sa pilapil. Pareho silang nakatingin sa malawak na bukid. Ang mga ibon ay nagliliparan sa itaas. Maya, maliit at maliliksi. Naghahanap sila ng mga insekto. Kuya, basag ni Rigo sa katahimikan. Sagot ni Lando. Hindi inaalis ang tingin sa mga ibon. Tinitingnan ko ang mga tanim natin, simula ni Rigo. Parang mas masaya ang mga tanim mo. Natawa ng mahina si Lando. Isang tawang hindi nangiinsulto. Isang tawa na parang yakap. Paano mo nasabi? Tanong ni Lando. Tingnan mo yung sakin, turo ni Rigo. Matatangkad nga, pero parang hinihingal. Yung sayo, parang nakaupo lang ng komportable. Tumingin si Lando sa itinuro ng kapatid. Tumango siya ng dahan-dahan. Hindi siya nagbigay ng sermon. Hindi siya nagsabi ng, sabi ko naman sa'yo eh. Sa halip, tumingin siya kay Rigo. Ang mata ni Lando ay parang mata ni Tatang Isko. Puno ng unawa. Gusto mo bang subukan? Tanong ni Lando. Napatingin si Rigo sa kanya. Ang alin kuya? Magpalit tayo, simpleng sagot ni Lando. Sa susunod na linggo, ako ang mag-aasikaso sa parte mo. Ikaw naman ang mag-asikaso sa parte ko. Para maramdaman mo kung ano ang sinasabi ng lupa. Natigilan si Rigo. Hindi niya inasahan ang alok na yon. Ang pagpapalit ng lupa ay parang pagpapalit ng kaluluwa ng magsasaka. Tiwala ang kailangan doon. Sigurado ka, kuya? Tanong niya. Baka masira ko ang tanim mo. Hindi mo masisira yan, ngiti ni Lando. Ang lupa ay mapagpatawad, Rigo. Basta marunong kang makinig. Pumayag si Rigo. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang palitan. Tumapak si Rigo sa lupa ni Lando. Ito ang unang pagkakataon na pumasok siya sa teritoryo ng kapatid ngayong panahon ng taniman. Sa unang hakbang pa lang, naramdaman na niya ang kaibahan. Ang putik sa parte ni Lando ay malambot pero siksik. Hindi ito sobrang basa. Hindi rin sobrang tuyo. Tamang-tama lang. Kapag inaapakan, parang yumayakap ang lupa sa paa. Hindi ka lulubog ng malalim, pero hindi ka rin madudulas. Naglakad si Rigo sa gitna ng mga palay, dahan-dahan. Sinubukan niyang gayahin ang lakad ni Lando. Hinawakan niya ang mga damo na tumutubo sa gilid. Konti lang ang damo. Ibig sabihin, matiyagang binunot ni Lando ang mga ito gamit ang kamay. Hindi ginamitan ng gamot. Ang lupa ay amoy malinis. Walang amoy kemikal. Habang nagtatrabaho si Rigo doon, napansin niya ang isang bagay. Ang katahimikan sa parte ni Lando ay iba. Hindi ito blangko.
Ito ay puno ng maliliit na tunog. Narinig niya ang lagaslas ng tubig sa maliit na kanal. Narinig niya ang paggapang ng mga suso sa ilalim ng tubig. Narinig niya ang pagbuga ng hangin ng mga isda sa sapa. Dati, noong nasa kabila siya, ang naririnig lang niya ay ang sarili niyang hingal, ang tunog ng sarili niyang asarol, ang ingay ng sarili niyang pagmamadali. Pero dito ay parang tinuturuan siyang tumahimik. Ganito pala yun, bulong ni Rigo sa sarili. Naintindihan niya na ang lupa ni Lando ay hindi lang basta lupa. Ito ay inalagaan ng may pakikipag-usap. Bawat bunot ng damo ay may kasamang pasensya. Bawat patak ng tubig ay may kasamang respeto. Sa kabilang banda, nakita niya si Lando na nasa kanyang lupa. Si Lando ay nakayuko. Inaayos niya ang isang pilapil na medyo gumuho. Mabagal ang galaw ni Lando. Kinakausap niya ang lupa ni Rigo. Huwag kang mag-alala. Parang naririnig ni Rigo na sinasabi ng kuya niya. Aayusin natin to. Makakahinga ka na ng maluwag. Nakita ni Rigo na hinahaplos ni Lando ang mga dahon ng kanyang palay na parang nagpapatahan ng batang umiiyak. Ang mga palay na mukhang pagod ay parang unti-unting nakakaramdam ng ginhawa sa kamay ng kuya niya. Sa sandaling iyon, nawala ang bigat sa dibdib ni Rigo. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng liwanag. Hindi pala ito tungkol sa sipag lang. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas mabilis matapos. Ito ay tungkol sa relasyon. Ang relasyon ng magsasaka sa kanyang inaalagaan. Si Rigo ay laging nakatingin sa resulta. Sa ani, sa benta, sa pera. Si Lando ay nakatingin sa proseso. Sa lupa, sa ugat, sa buhay. Umupo si Rigo sa pilapil ni Lando. Hinayaan niyang dumampi ang hangin sa kanyang mukha. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagmamadaling tumayo. Hindi siya nagmamadaling tapusin ang araw. Nakinig siya. Narinig niya ang sir ng mga dahon. Ngayon, naintindihan na niya ang sinasabi ng mga ito. Sinasabi nila, hinga. Dahan-dahan lang. Hinga. Ang hapon ay lumalim. Ang kulay ng langit ay naging lila na may halong ginto. Ang mga tutubi ay lumilipad ng mababa. Senyales na payapa ang panahon. Lumapit si Lando kay Rigo. Umupo siya sa tabi nito. Wala silang sinabi sa isa't isa ng mahabang panahon. Pinanood lang nila ang paglubog ng araw. Ang anino ng dalawang magkapatid ay humaba at nagsanib sa lupa. Naging iisang anino na lang. Salamat kuya, sabi ulit ni Rigo. Pero ngayon, ang salamat niya ay mas malalim. Hindi lang ito para sa tubig kanina. Ito ay para sa aral na hindi binigkas ng salita. Tinapik lang ni Lando ang balikat ni Rigo. Isang tapik na magaan. Ang palitan ng pwesto ay hindi nagbago ng ani sa isang iglap. Hindi biglang tumaba ang palay ni Rigo. Hindi biglang pumangit ang kay Lando. Pero may nagbago sa loob ni Rigo. Ang kanyang puso, na dati parang lupang matigas at bitak-bitak sa pagmamadali, ay unti-unting lumambot. Naging handa na itong tumanggap ng bagong binhi. Binhi ng pasensya. Tumayo na sila para umuwi. Ang mga bituin ay nagsimula ng sumilip sa langit. 1, 2, 3. Parang mga matang nakabantay sa natutulog na baryo. Naglakad sila pa uwi ng sabay. Wala nang nauuna. Wala nang nahuhuli. Ang tunog ng kanilang mga yabag ay iisa na lang ang ritmo. At sa gabing iyon, habang nakahiga si Rigo sa kanyang banig, naramdaman niya ang lupa sa ilalim ng bahay. Hindi na ito isang bagay na kailangang bungkalin at pilitin. Ito ay isang duyan. Isang duyan na umuugoy ng pabulong sa dilim. Ang sagot na hinahanap niya ay nandoon lang pala sa katahimikan. Dumating ang panahon ng anihan na parang isang matamis na pangako na tinupad ng lupa. Ang buong baryo ay nabalot ng kulay na ginto. Mula sa paanan ng bundok hanggang sa gilid ng sapa, ang mga palay ay nakayuko na dahil sa bigat ng butil. Handa na silang ibigay ang kanilang yaman. Ang hangin sa umaga ay may dalang kakaibang halimuyak.
Hindi na ito amoy ng basang lupa o damo. Ito ay amoy ng hinog na palay. Amoy ito ng kasaganaan. Kapag huminga ka ng malalim, parang nabubusog ka na agad. Ang bango ay tumatago sa dingding ng bawat bahay. Gumigising ito sa diwa ng bawat pamilya. Sa bakuran ni Lando at Rigo, nakalatag ang mga banig. Dito ibinibilad ang mga inaning palay. Ang sikat ng araw ay mainit pero hindi nakakapagod. Tumutulong ito sa pagpapatuyo ng butil. Si Lando ay abala sa pagwawalis ng mga palay gamit ang kahoy na pangaykay. Ang tunog ng palay na gumugulong sa banig ay parang ulan. Srk, srk. Paulit-ulit, nakakahipnotismo. Bawat butil ay mahalaga. Bawat butil ay bunga ng pawis at pasensya. Si Rigo naman ay nasa gilid, nag-aayos ng mga sako. Dati, ang iniisip niya lang ay kung magkano ang kikitain nila. Ilang sako ang ibebenta sa bayan. Magkano ang presyo ng kilo ngayon. Pero ngayon, iba na ang takbo ng isip niya. Habang hinahawakan niya ang sako, naramdaman niya ang init ng mga butil. Para itong may buhay. Rigo, tawag ni Lando ng mahina. Lumapit si Rigo. Inabot ni Lando ang isang bayong. Hindi ito sako, kundi isang simpleng bayong na gawa sa dahon ng niyog. Puno ito ng bigas, bagong giling, maputi at mabango. Dalhin mo ito kay Lola Corazon, utos ni Lando. Wala na siyang kasama sa bahay. Mahihirapan siyang magbayo. Tinanggap ni Rigo ang bayong. Mabigat ito. Pero nang buhatin niya, parang gumaan ang pakiramdam niya. Naglakad siya papunta sa bahay ni Lola Corazon sa dulo ng kalsada. Ang bahay nito ay maliit lang, gawa sa lumang kahoy at nipa. Nang makita siya ng matanda, lumiwanag ang mukha nito. Ang mga mata ni Lola Corazon ay lumubog na sa katandaan, pero puno pa rin ng ningning. Para sa inyo po, Lola, sabi ni Rigo. Inabot niya ang bayong. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Rigo. Ang palad nito ay malambot at kulubot. Salamat anak, garalgal ang boses ng matanda. Pagpalain kayo ng Diyos. Nang pabalik na si Rigo, nakita niya si Lando na may kausap na batang paslit. Ang anak ni Mang Berting na kapitbahay nila. May inaabot si Lando na isang supot ng mangga. Galing ito sa puno sa likod ng bahay nila. Hiwi mo sa nanay mo, sabi ni Lando sabay gulo sa buhok ng bata. Tumakbo ang bata pa uwi, bit-bit ang mangga. Rinig ni Rigo ang tawa nito. Hi-hi-hi, malutong, masaya. Naintindihan na ni Rigo. Ang anihan ay hindi lang para punuin ang sariling bodega. Ito ay para punuin din ang tiyan ng iba. Ang biyaya ay hindi dapat tinitipon sa isang sulok. Dapat itong dumaloy parang tubig sa sapa. Kapag dumaloy ito, mas lumilinaw, mas nagiging buhay. Nang hapong iyon, nagpasya ang magkapatid na magluto ng merienda para sa mga tumulong sa anihan. Hindi ito ang granding piyesta. Wala silang handang lechon o mamahaling ulam. Simple lang, nagsaing si Lando ng malagkit. Hinaluan niya ito ng gata ng niyog at asukal na pula. Piko. Ang amoy ng nilulutong gata ay bumalot sa buong bakuran. Matamis, masarap, bukal. Ang tunog ng kumukulong gata ay parang musika sa tenga. Naglatag sila ng mahabang mesa sa ilalim ng puno ng mangga. Hindi ito totoong mesa. Pinagdugtong-dugtong lang na kawayan na tinalian ng yantok. Naglatag sila ng dahon ng saging bilang plato. Ang dahon ay makintab at luntian. Isa-isang dumating ang mga kapitbahay. Dumating si Mang Berting na may dalang kapeng barako. Ang amoy ng kape ay matapang at mainit. Dumating si Aling Nena na may dalang nilagang saging na saba. Mainit pa ito at umuusok. Dumating din ang mga bata, nakatingin sa bilao ng biko na nasa gitna. Walang imbitasyon na ipinadala. Walang oras na itinakda. Basta naramdaman lang nila na kailangan nilang magsama-sama. Ang amoy ng pagkain ay sapat na para tawagin sila. Umupo sila sa mga bangkong kawayan. Ang iba ay sa papag. Ang iba naman ay sa damuhan na lang. Nagsimula ang salo-salo. Kain na tayo, yaya ni Lando.
Ang boses niya ay hindi malakas, pero narinig ng lahat dahil sa katahimikan ng paligid. Kumuha si Rigo ng sandok. Siya ang naglagay ng biko sa mga dahon ng saging. Bawat hiwa ay maingat. Sinisigurado niyang pantay-pantay ang hatian. Walang lamangan. Ang mga bata ay tahimik na kumakain. Ang mga pisngi nila ay puno. May mga butil ng kanin na naiiwan sa gilid ng kanilang labi. Nginig. Nginig. Masaya silang ngumunguya. Ang mga matatanda naman ay nagkukwentuhan habang humihigop ng kape. Ang usapan nila ay tungkol sa ani, tungkol sa panahon, tungkol sa mga simpleng bagay. Walang nag-uusap tungkol sa problema. Walang nag-uusap tungkol sa utang o sakit. Sa oras na iyon, ang lahat ay nakalimot sa bigat ng buhay. Tumingin si Rigo sa paligid. Nakita niya ang ngiti ni Lando. Nakaupo ang kuya niya sa isang sulok. Pinapanood ang mga tao. Ang ngiti ni Lando ay hindi sa labi lang. Umaabot ito sa mata. Payapa. Dati akala ni Rigo, ang tagumpay ay nasusukat sa dami ng sako sa bodega. Ngayon, nakita niya ang tunay na yaman. Ang yaman ay nasa tawa ng mga bata, nasa pasasalamat ng mga matatanda, nasa pakiramdam na hindi ka nag-iisa. Masarap ang biko, Rigo, bati ni Mang Berting. Tamang-tama ang tamis. Salamat po, Mang Berting, sagot ni Rigo. Napakamot siya sa ulo. Si Kuya Lando po ang nagtimpla. Ikaw ang naghalo, sabi naman ni Lando mula sa sulok. Kung hindi mo hinalo ng maayos, sunog yan sa ilalim. Nagtawanan ng lahat, isang tawa na magaan. Lumilipad ito sa hangin at sumasama sa usok ng siga. Habang lumulubog ang araw, ang liwanag ay naging kulay tanso. Ang mga anino ng puno ay humaba at yumakap sa mga tao. Ang hangin ay naging mas presko. May kinuha si Aling Nena sa kanyang bulsa. Isang maliit na supot ng buto ng sitaw. Lando, tawag niya. Bigay ito ng kumare ko galing sa kabilang bayan. Matataba ang bunga nito. Subukan niyo itanim sa susunod. Tinanggap ito ni Lando. Salamat po, Aling Nena. Maya-maya, may nag-abot din ng binhi ng kalabasa. May nagbigay ng ilang piraso ng kamote para itanim sa gilid ng pilapil. Ang pagbibigay ni Lando kaninang umaga ay bumalik sa kanila. Hindi sa paraang pera, kundi sa anyo ng pagtutulungan. Ang kabutihan ay parang binhi. Kapag itinanim mo, tutubo ito at magbubunga. Minsan, mas marami pa ang bunga kaysa sa inaasahan mo. Tahimik na pinanood ni Rigo ang palitan ng mga regalo, mga simpleng bagay, buto, prutas, payo. Pero sa baryo, ito ang pinakamahalaga. Ang gabi ay dahan-dahang bumaba. Ang mga kuliglig ay nagsimula na ng kanilang konsyerto. Krii, krii. Ang mga alitap-tap ay lumabas mula sa mga damo. Kisap, kisap. Para silang maliliit na bituin na bumaba sa lupa para makipiesta. Ang mga tao ay isa-isa nang nagpaalam. Uwi na kami, Lando, Rigo, sabi ni Mang Berting. Salamat sa merienda. Mag-iingat po kayo, sagot ng magkapatid. Ang bawat paalam ay may kasamang tapik sa balikat o kaya ay hawak sa kamay. Mainit, totoo. Nang makaalis na ang lahat, naiwan sina Lando at Rigo sa ilalim ng puno. Ang mga dahon ng saging na pinagkainan ay iniligpit na nila. Ang mga tasa ay nahugasan na. Umupo sila sa papag. Ang langit ay puno na ng bituin. Napakarami. Parang binudburan ng asukal ang itim na kumot. Pagod ka ba? Tanong ni Lando. Umiling si Rigo. Hindi, kuya. Ang gaan ng pakiramdam ko. Humiga si Rigo sa papag at tumingin sa langit. Ang hangin ay humahalik sa kanyang mukha. Naalala niya ang sinabi ni Tatang Isko noon. Ang tunay na ani ay hindi nakikita sa bodega, kundi sa puso ng mga taong natulungan mo. Ngayon niya lang ito naintindihan ng buo. Ang lupang binungkal nila ay hindi lang nagbigay ng palay. Nagbigay ito ng dahilan para magsama-sama ang baryo. Nagbigay ito ng pagkakataon para magbigayan. Ang katahimikan ng gabi ay niyakap ang buong baryo.
Wala nang ingay ng mga makina. Wala nang sigaw. Tanging ang paghinga na lang ng kalikasan ang maririnig. Sa bawat bahay sa baryo, ang mga ilaw ay unti-unting namamatay. Ang mga tao ay nahihiga na sa kanilang mga banig. Ang tiyan nila ay busog. Ang puso nila ay payapa. Wala silang pangamba para sa bukas. Alam nilang nandyan ang kapitbahay. Alam nilang nandyan ang lupa. Tumingin si Rigo sa kanyang kapatid. Si Lando ay nakapikit na, pero may ngiti pa rin sa labi. "Kuya," bulong ni Rigo. "Salamat." Hindi na nagtanong si Lando kung para saan. Alam na niya, ang gabing iyon ay naging saksi sa isang himala. Hindi himala ng mahika, kundi himala ng pagkakaisa. Ang baryo ay naging isang malaking pamilya. At sa gitna nito, ang dalawang magkapatid ay natutulog ng mahimbing. Ang bawat paghinga nila ay sabay sa ritmo ng hangin. Hinga, labas, payapa, walang gulo, walang alalahanin. Ang kabutihan ay lumaganap na parang ugat sa ilalim ng lupa. Tahimik, hindi nakikita, pero siyang nagpapatibay sa lahat. Dumating ang tag-ulan ng hindi nagbabadya ng dahas. Wala itong dalang hangin na bumabayo sa mga puno. Wala itong kidlat na gumuguhit sa langit. Dumating ito ng banayad, tulad ng isang bisitang matagal nang hinihintay ng uhaw na lupa. Ang langit ay nagpalit ng damit. Mula sa matingkad na asul, ito ay naging kulay abo. Isang abo na malambot sa mata, parang balahibo ng pusa na maulap. Nagsimula ang patak ng paisa-isa. Tik, tik, tik. Tumama ang tubig sa mga yero ng bubong. Ang tunog ay malinaw at hiwalay sa simula. Pagkatapos, dumami ang mga patak. Naging mabilis. Naging tuloy-tuloy. Ang tunog sa bubong ay naging isang mahabang himig. Shhh! Shhh! Para itong pabulong na kanta ng kalangitan para sa buong baryo. Sa loob ng bahay ni Lando at Rigo, ang mundo ay naging maliit at mainit. Isinara nila ang mga bintana sa gawing hilaga kung saan umiihip ang amihan. Iniwan nilang nakabukas ng kaunti ang bintana sa timog. Mula doon, pumasok ang amoy ng ulan. Amoy ito ng basang lupa na hinaluan ng amoy ng lumang kahoy. Ang hangin ay malamig at presko. Dumadampi ito sa balat at nagbibigay ng dahilan para maghahanap ng init. Si Lando ay nakaupo sa sahig na kawayan. Sa kanyang harapan, may isang maliit na batong hasaan. Hawak niya ang kanyang itak na ginamit noong anihan. Hindi siya nagmamadali. Ang paghahasa ay isang sining ng pasensya. Swish, swish. Ang tunog ng bakal na kumikiskis sa bato ay maindayog. Sabay ito sa ritmong ginagawa ng ulan sa labas. Swish, swish. Ang bawat hagod ay nagpapakinis. Ang bawat galaw ay nagtatanggal ng kalawang. Si Rigo naman ay nakaupo sa tumba-tumba malapit sa mesa. May hawak siyang piraso ng yantok. Inaayos niya ang sirang basket na pinaglagyan nila ng mangga noong nakaraan. Tahimik ang kanyang mga kamay. Pumapasok ang yantok, lumalabas, umiikot. Ang paglala ay parang pag-aayos din ng sariling isip. Kung saan may buhol, dahan-dahang kinakalag. Kung saan maluwag, hinihigpitan. Ang tagal ng ulan, mahinang puna ni Rigo. Hindi siya nagrereklamo. Nagsasalita lang siya para basagin ang katahimikan ng kaunti. 3 araw na. Huminto sandali si Lando sa paghahasa. Tumingin siya sa bintana. Ang labas ay malabo dahil sa kapal ng tubig. Ang mga puno ng niyog sa malayo ay parang mga anino na lang na sumasayaw sa ulan. "Kailangan ng lupa yan," sagot ni Lando. Ang boses niya ay malalim, parang kulog na nasa malayo. Pagkatapos ng init ng anihan, kailangan ng lupa na uminom. Kung hindi iinom ang lupa, paano siya magbibigay ulit? Tumango si Rigo. Naintindihan niya. Dati, kapag umuulan, naiinis siya. Pakiramdam niya ay nasasayang ang araw. Hindi siya makapagtrabaho. Hindi siya makalabas. Pero ngayon, nakikita na niya ang halaga ng paghinto. Ang ulan ay hindi hadlang. Ito ay pahinga. Pahinga para sa lupa.
pahinga para sa kalabaw at pahinga para sa kanila. Tumayo si Rigo at pumunta sa kusina. Kumuha siya ng takore. Ang tubig ay kumukulo na sa ibabaw ng kalan na kahoy. Ang usok ay umaalumbighani. Bukal, bukal. Ang tunog ng tubig ay masaya. Nagtimpla siya ng salabat, luya na pinitpit at hinaluan ng asukal na pula. Ang amoy ng luya ay matapang. Pumuno ito sa buong kusina at umabot hanggang sa sala. Ito ang amoy ng tahanan kapag tag-ulan. Ito ang amoy na nagsasabing, ligtas ka. Bumalik siya sa sala, dala ang 2 tasa. Ang tasa ay mainit sa palad. Umuusok pa. Kuya, kape o salabat? Tanong niya kahit alam na niya ang sagot. Iniabot niya ang tasa kay Lando. Salamat, sabi ni Lando. Tinanggap niya ang tasa gamit ang 2 kamay. Hinipan niya ang usok. Huuy, huuy. Humigop sila ng sabay. Ang init ng likido ay gumuhit sa lalamunan pababa sa tiyan. Agad na nawala ang lamig na dala ng hangin. Naramdaman nila ang init na kumalat sa kanilang mga daliri at paa. Sa labas, ang ulan ay nagbago ng tono. Mula sa shh ay naging mas malakas ng kaunti. Plok, plok. Tumatama ang malalaking patak sa mga dahon ng gabi sa ilalim ng bintana. Ang mga dahon ay yumuyuko sa bigat, tapos ay bumabalik. Parang naglalaro. Nakita ni Rigo ang kanilang aso na si Bantay. Nakahiga ito sa may pintuan. Nakabaloktot ang katawan para mainitan. Tulog na tulog. Ang dibdib nito ay tumataas baba ng mabagal. Kahit ang hayop ay panatag, alam nitong hindi siya mababasa. Alam nitong may bubong siya at may pamilya. Naalala ko si Tatang, biglang sabi ni Rigo. Tumingin siya sa silyang kawayan sa sulok. Ang silya kung saan madalas umupo ang kanilang ama. Bakante ito ngayon, pero parang hindi naman ito walang laman. Ngumiti si Lando. Ibinaba niya ang hasaan. Ano ang naalala mo? Sabi niya dati. Kwento ni Rigo habang nakatingin sa ulan. Kapag umuulan daw, naghuhugas ang langit. Tinatanggal ang alikabok ng kahapon. Para bukas, bago na naman ang lahat. Tama si Tatang, pagsang-ayon ni Lando. Kaya huwag kang malungkot kung wala kang ginagawa ngayon. Ang paghihintay ay trabaho rin. Ang pagpapahinga ay paghahanda. Nanahimik muli sila. Pero hindi ito katahimikan na mabigat. Ito ay katahimikan ng pagkakaunawaan. Sa loob ng maliit na bahay na iyon, sa gitna ng malawak na bukid, sa ilalim ng walang tigil na ulan, naramdaman nila ang koneksyon. Hindi lang bilang magkapatid, kundi bilang mga tagapag-alaga ng lupa. Ang lampara sa gitna ng mesa ay kumukurap-kurap dahil sa hangin. Ang liwanag nito ay kulay ginto. Lumilikha ito ng malalaking anino sa dingding na sawali. Ang mga anino ay hindi nakakatakot. Para silang mga bantay na nakapaligid sa magkapatid. Inubos ni Lando ang kanyang salabat. Ibinaba niya ang tasa sa sahig. Tumayo siya at nag-inat. Narinig ang lagutok ng kanyang likod. Gabi na, sabi niya. Bukas, baka tumila na. Baka pwede na tayong maglinis ng kanal. Opo, kuya, sagot ni Rigo. Sagot ni, iniligpit niya ang kanyang yantok. Ako na ang magsasara ng bintana. Tumayo si Rigo at lumapit sa bintana. Bago niya ito isara, sumilip muna siya sa labas. Madilim na ang paligid. Wala nang makita kundi ang itim na gabi at ang puting guhit ng ulan na tinatamaan ng ilaw mula sa loob. Ang tunog ng palaka ay nagsisimula na. Kokak, kokak. Malakas at masaya. Masaya sila dahil basa ang mundo. Huminga si Rigo ng malalim. Ang hangin ay amoy palay na basa. Amoy putik na mayaman. Pumasok ang hangin sa kanyang baga at naglinis ng kanyang isip. Wala na ang pagmamadali. Wala na ang takot na maiwan. Alam niya tulad ng ulan, ang lahat ay may panahon. Isinara niya ang bintana ng dahan-dahan. Krii! Ang tunog ng kahoy ay luma at pamilyar. Ikinabit niya ang trangka. Ngayon, ang tunog ng ulan ay naging mas mahina. Naging background na lang ito.
Isang pampatulog na musika. Naglatag na sila ng banig sa sala. Ang banig ay gawa sa buri. Makinis at malamig sa likod. Kumuha sila ng kumot. Ang kumot ay lumana at malambot dahil sa dalas ng paglalaba. Amoy ito ng sabon at araw na nakatago sa hibla ng tela. Humiga si Lando. Agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ilang sandali lang, narinig na ni Rigo ang malalim na paghinga ng kanyang kuya. Nakatulog agad. Ang taong may payapang puso ay madaling dalawin ng antok. Si Rigo ay nanatiling gising ng ilang minuto pa. Nakatitig siya sa bubong. Pinapakinggan ang bawat patak. Tik-tak, tik-tak. Parang orasan na walang numero. Naisip niya ang kanyang pagbabago. Mula sa pagiging mainipin, natuto siyang maghintay. Mula sa pagiging makasarili, natuto siyang magbigay. At ngayon mula sa pagiging balisa, natuto siyang maging panatag. Lahat ng ito ay dahil sa lupa. At dahil kay Tatang Isko. At dahil sa kapatid niyang si Lando na hindi nagsawa sa pagtuturo ng walang salita. Sa dilim, parang narinig niya ang boses ni Tatang. Hindi sa tenga, kundi sa puso. Ang huling habilin nito na parang bulong ng hangin. Ang tunay na yaman ay pusong marunong magpasalamat. Ngumiti si Rigo sa dilim. Salamat po, bulong niya. Salamat sa ulan. Salamat sa bahay na matibay. Salamat sa kapatid. Salamat sa mainit na salabat. Salamat sa buhay na simple. Unti-unti, bumigat ang kanyang talukap. Ang tunog ng ulan ay naging parang agos ng ilog na nagdadala sa kanya sa lugar ng mga panaginip. Ang lamig ng gabi ay niyakap ng init ng kumot. Ang kanyang katawan ay lumubog sa banig, sumuko sa pahinga. Wala nang kailangang gawin, wala nang kailangang isipin. Ang bukas ay darating ng kusa at kapag dumating ito, handa na sila. Pero sa ngayon, ang panahon ay para sa pagtulog. Sa labas, patuloy ang ulan sa pagdidilig sa mundo, habang sa loob, ang kapayapaan ay namumunga sa puso ng dalawang magsasaka. Tumila na ang ulan sa buong baryo, ang mga ulap ay dahan-dahang naglaho sa likod ng bundok. Sumilip ang araw. Ang liwanag nito ay mainit at malambing, parang yakap ng isang ina sa kanyang anak. Lumabas sina Lando at Rigo sa kanilang balkon. Ang sahig na kawayan ay tuyo na. Humugot sila ng malalim na hininga. Ang hangin ay amoy, bagong simula. Amoy ito ng lupang busog sa tubig at pagmamahal. Tumingin sila sa malawak na bukid. Ang lupa ay tahimik na naghihintay. Handa na itong tanggapin ang mga bagong binhi. Wala nang pagmamadali sa puso ni Rigo. Wala na ang takot na maiwan ng panahon. Alam na niya ngayon ang sikreto. Ang tunay na ani ay hindi lang ang bigas na nakuha. Ang tunay na ani ay ang kapayapaan sa loob. Ito ang yaman na hindi nananakaw ng sinuman. Nagkatinginan ang magkapatid. Ngumiti sila sa isa't isa. Isang mangiti na walang salita, pero puno ng kahulugan. Sa kanilang mga mata, buhay na buhay ang alaala ni Tatang Isko. Ang kanyang mga aral ay nakatanim na ng malalim, kasing lalim ng ugat ng matandang puno ng mangga. Ang buhay sa baryo ay magpapatuloy. Araw, ulan, tanim, ani. Ang siklo ay iikot ng banayad, at sa bawat pag-ikot, sila ay mananatiling matatag at payapa. Salamat sa pagsama sa aming munting kwento, kaibigan. Salamat sa pakikinig sa bulong ng hangin at sa kwento ng lupa. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, nahanap mo rin ang iyong katahimikan. Sana ay baunin mo ang aral ni Lando at Rigo sa iyong pagtulog, na hindi kailangang magmadali para makarating, na ang pinakamagandang bagay ay dumarating sa mga marunong maghintay. Dito sa aming baryo, laging bukas ang pinto para sa iyo. Kung kailangan mo ng pahinga, bumalik ka lang. Hihintayin ka namin dito, sa ilalim ng puno ng mangga. Ipipikit na natin ang pahinang ito. Hayaan mong ang kapayapaan ang yumakap sa iyong gabi. Magandang gabi, kaibigan. Matulog ka na ng mahimbing. Hanggang sa muli.